Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Puta, ina mo. Gabi-gabi na naman ang pangungupal natin at pambabayas. Tanginang taba ko na. Mukha talaga akong mukha talaga akong tomboy. Nakainis. Di mo naman yun. Puta, inang yan. Yun, syempre bago ako mag-upisa, gusto ko lang pasalamatan ng Egocentric kay Papa Joseph Aday at syempre Crown Manila kay Kuya Nico Manning at Distinctive Clothing kay Ma'am Alex Liagas. Maraming salamat sa inyo lahat. Syempre, tangin natin na mo naman, boy. Napakaangas ngayon ng forma ko, di ba? Naka-plain shirt ako ngayon dahil bobo ako. Hindi, plain shirt lang tayo ngayon para, alam mo na, mukhang malinis na aso. Eto, na, ganun pa rin, lap-tripan pa rin tong i-review natin. Ito yung battle ni Zaito at ni Tyke. Alam nyo na, mga pare ko, hindi na natin patatagalan. Let's get it on! Nanalo ng coin toss si Zaito, pinili niya mauna si Tyke, tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado. Pakinggan natin, unang banat, pangalawang laban ng gabi. Tyke. Game! Game! Say. Sa kasabihang di bali ng pangit, basta mabuti kang tao, Zaito, dapat natuto ka na. Kasi minsan ka na nga lang magkaroon ng kaibigan, natulpo ka pa. Sa usapin ng pakikipagtropa, tanga dapat umilag ka na. Tulpo ka pa, tuto ka na. Kasi minsan ka na nga lang magkaroon ng kaibigan, natulpo ka pa. Sa usapin ng Puta, ayun na tulpo, no? Tulpo ka, boy! pakikipagtropa, tanga dapat umilag ka na. Baka sa susunod na magkaroon ka ng best friend, nasa bitag ka na. Tsaka wag kang mahihiyang mag-sorry dun sa tao. Dapat ka pang magpasalamat dun, gago. Kasi kung di kayo palaging magkasama ni Jamsam, di ka pa matatawag na gwapo. Game? Panoorin nyo yung laban niya kay Smag. May sinabi siya dong, everybody loves Zaito. Sabay talikod si tanga. Kumpiyansado dun sa linyang may taliso din pala. Tila coated line with a coat and tie na applicable sa kanya kasi totoo namang everybody loves you. Lalo pag patay ka na. Kasi sinong magmamahal? Galing nun. Lalo pag patay ka na. Totoo yun. Marami lang magmamahal sa'yo pag wala ka na. Marami manghihinayang sa'yo na ang bait niyan. Pero nung buhay pa, tangina mo, mamatay ka na. Ganda ng real talk yun. Sa katulad mong nuknukan ng bugok na mas nakakaganap ang panoodin yung mga gumagawa ng swimming pool sa bundok. Kaya dapat wala ka na dito sa flip top eh. Kasi ang tamad mong sumulat. Parang mas naghahanda pa yata sa'yo yung batang kamukha mo na nagluluto sa gubat. Ba't di mo nalang kaya gayahin yung site? Tipong primitive flip-top edition, tapos si Kuya Kebs pa rin yung shooter. Invento ka sa gubat. Pakita mo kung paano gumawa ng improvised na tutor. Tanginan, Timanon, lakas nun. Siguradong million views, di ba? Tapos sama mo si Aklas, si Young One, si Range, saka si MR Industria. Kasi sobrang batang pasaway. Si Zaito ay sablay. Hindi pa namatay siya, bu! Sa lata niya ng nido nilagay. Galing nun. Shabu sa lata niya ng nido nilagay. Galing. Halos lahat ng punchline ni Tyke dito lumanding ng maayos. Ganda ng pagkaka-deliver niya. Tsaka ito yung sa batang pasaway. Di na yata hihinto. Laging nakakalabas, kaya di natitino. Putang ina mo, Zaito. Mukha ka ng kabayo, may gana ka pang mag-adik. Palibasa, tinutulungan ka ni Bossing, ginagawa mo na siyang bik. Tarantado sa totoong buhay. Pero palibasa, tinutulungan ka ni Bossing, ginagawa mo na siyang Vic. Vic Soto, no? Galing. Paawa kon Cam. Ikaw lang yung bukod tanging tokhang rapper, pero rapper na natokhang. Ang galing-galing mo talaga, Zaito. Ang lupit-lupit mo pala. Hindi ka lang sa probinsyano pwede mapanood, pati sa TV Patrol pa. Tsaka sa umagang kay ganda, unang hirit at 24 oras, talagang hip-hop siya dun. Kasi ginawa niyang bling-bling yung posas. At alam kong komedyante ka, Sai. Pero sana, alam mo din na magkaiba yung nakakatuwa sa nakakatawa. Tapos isisisi mo sa kahirapan kung ba't nagkakaganyan ka. Kamalian ng pinanggalingan para mapagtakpan siya. Eh, ikaw mismo pumili sa buhay ng pagiging adik, kaya nagkakaganyan ka.
Kasi ang dami kong kakilalang lumaking walang magulang. Pero ang sitwasyon maayos. May nagtrabaho, nagnegosyo, nag-aral, nakatapos. Mga positibo lang palagi. At ngayon sa buhay ang galing, di ba? Kasi hindi sila nagsasyabusa ito. Marijuana lang tinitira nila. Kaya magbago ka na. Bago ka patuluyang mahulog sa hukay. At wag mong gamiting sandata dito sa flip-top yung mga walang kwentang pinagdaanan mo sa buhay. Dahil paano naging makulay ang mga pinunlamon na binhi kung kita sa iyong pagkatao na nilalamon ka ng puti. Kulay mo lang hindi. At last, hindi ko na kailangan pang mag-setup ng mahaba para tong kalaban ibaon. Dahil punchline na kagad kapag sinabi kong si Saito ang dahilan kung ba't may OG1 ngayon. Last ng round 1 ni Tyke dito. Solid. Well-rounded. Napaghalo niya yung jokes tsaka yung personals. Ganda nun. Na ano niya nang maayos yung pyesa niya sa round 1. Pakinggan natin round 1 ni Kuya Zayt. Pinapalat sa ito, pakinggan natin! Ken! Tapos na yung issue. Binabalik mo pa kay Tulpo. Malamang titigil ka pag nakita nyo to sa Soko. Galing na, tibat na yun ah. Malamang titigil to pag nakita niya sa Soko. Sabi niya pa kanina, paangkit daw ako, sinisigaw ng malakas. Putang ina mo, manalaming kay, mukha mo, butas-butas. Putang ina mo, Zayt. Sinamahan ako dun ah. Putang ina. Madalaming kayo mo. Butas-butas. Galing nun. Sinasabi mo pa kanina, yung mga batang nagluluto sa gubat. Putang ina mo, ikaw yung nakaka-imbento ng mga brief na binatawat. Ang dami na itong arte, ang dami hindi nadali. Pati si Johnson Rasta na kuya mo, bigla mo sinasali. Usapan to ng mga tao, nagdadala ka ng mga impacto. Hoy, hambog na piling magaling na ang tarasay maangas na buga-buga. Piling OG na matapang, kala mo papalag talaga. Oo, alam kong old school ka, pero wag ka masyadong bida-bida. Sumabay ka lang sa mga uso at mga kwento, pero hindi sa totoong rambulan talaga. Isa... Ang inang gandang punto nun. Sumabay ka lang sa mga kwento, hindi sa rambulan talaga. Ganda rin ang mga rebat ni Kuya Zayt dito. Pasok yung mga rebat niya. Ako sa mga batang namulat sa sitwasyong ang rap ay kritikal. Saksi ako sa mga panahong mainit ang tensyon sa pagitan ng hip-hop at metal. Tadayo kami ng rap contest, kaya pati pato, pati buhay ko sugal. Kaya madalas lakad pa uwi, kaya suntukan ng almusal. Ganda ng topic ni Kuya Zayt dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, veterano rin si Tyke. Si Tyke ay isa sa mga ano rin, freestyle battle, freestyle artist din ng ano siya, ng Donggalo. Sobrang galing ni puta pag napanood niyo yung mga battle ni Tyke na may beat, sobrang galing ni Tyke doon. Veterano rin talaga si Tyke, di natin matatanggi puta na napakagaling niya ni Tyke. Pero si Tyke, kilala to, noon hanggang ngayon. Si Tyke, ang batang nangarap magkaroon ng sapatos na Nike. Alam nyo, ginawa, nagnakaw ng bike. Sinakay niya sa trike. Kitang-kita ni Syke. Kailan lang nag-trending sa Facebook, ang dami nag-like. English pa yung caption. Tinalo si Mike, I'm the real fucking MC and this is my life. Galing na. Magkaroon ng sapatos na Nike. Galing nun. Nakaw ng bike, kitang-kita sa CCTV. Putang ina mo, tarantado, ulul! Nanay mo si Allen Kepiang may malaking goiter sa leeg. Hindi naman Biglang babalata lang gano'n eh, no? Nanay mo si Aling ano? Nanay mo si Aling... Nanay mo si Allen Kepiang may malaking goiter sa leeg. Kepiang. Nanay mo si Aling Kepiang. Hindi naman nagsasabu pero tabi mo na yung bibig. Sabi o, Tyke! Tyke! Lalo ka ng Tyke? Tyke! Napanood ko yung mga laban mo. Parang sobrang seryoso ka yata. Sigaw ka ng sigaw gamit mga linyang pambata. Baka akala mo madadala mo ako sa mga bara mong pangulol. Mga estilo mong bulok na mabaho pa sa lumang ataol.
Wag kang umalipusta kung akala mo perpekto kang tao. Kung susuriin ang pinagmulan ay masahol ka pa sa anak ng inang putang inang puking kinabayo. Wag kang umastang malinis kung ang pinanggalingan may puking ni nanana. Di ba ito gusto mo tayo? Bastusan ng mga bunganga. Kung talagang mataas na uri ka ng Makata, labanan mo ako ng freestyle sa malalim na duelo ng tugmaan ng talata. Putang ina, parang ang hirap pagdesisyonan nung round 1 ah. Kasi kahit sabihin natin preparado si Zaito rito, putang ina yung bit-bit ni Tyke, napakagaling nun. Panoorin mo natin round 2 nila. Ang daming sinasabi. Ganyan yung mga kupal na di nagtatanda. Hinahamon ako ng freestyle, palibasa, hindi naghahanda. Sino yan? Pasok yun. Gandang rebat nun. Si Aling Kepwang, yung may goiter sa leeg, malay ko dun. Anong nanay ko sa ito? Asawa mo yun. Tapos, ganito ba yung Makatang talagang lilinyada ng pagbantay? Na-interview ko sa Soko. Ini-interview ko, ba't ka daw ngayong gabi namatay? Sangina. Parang medyo malabo yun ah. Pero yun yung pinaka meaning, yung pinaka ibig sabihin nun, yung sa Soko, yung interview daw siya. King ina mo sa ito! Nakakaumay ka na! Sayang lang yung oxygen na pinoproduce ng milyon-bilyong puno para mabuhay ka pa! Alam nyo bang nagpa-event kami sa Antipolo? Ang title, Rehip Mo. Sila mga uprising. At lap trip kami dito. Kasi sobrang dami ng tao. Tapos biglaang dumating si Gago. Kaya sabi ko, uy, Saito, lika dito. Magtago ka, pre. Akala ni Tarantado, baka pagkaguluhan siya ng mga tao, di niya alam, ang baho niya kasi. At tayo, di ba, pag natutulog sa gabi, pag mahimbing, labas ngipin, paano kaya si Saito? Bastite. Labas tite. Paputan mo kaya si Zaito, no? Kunyari, tropa kayo, no? Tapos pumasok ka na sa kwarto niya kasi open naman siya eh. Pagpasok ko, nakatuloy si Zaito na labas tite. Uy, labas yung dalawang ulo ah! Ang inalabas tite. Mga kailan, yung gising, nahiya yung bibig ni Nikki nung nakita yung sayo. Kasi yung bunganga mo, Saito, parang napabayaang mundo. Ikaw dapat si dilim. At sa'yo yan dapat ang tawag. Kasi lagi kang itim, kahit sobrang liwanag. Mr. Rapper na Panochi, huwag ka masyadong mag-ahit. Kasi yung itsura mo pag skinhead, parang titi na galit. Parang titi na gamit, na masyadong malupit. Nakadiri nung hinugot kasi pinasok sa puwet. Tapos magtataka kayo na kung bakit yung mga tira ni Saito masyadong kadiri. Di ba pinasok sa puwet? Kaya nga puro tae yung titi. Tapos maglalalim-laliman sa battle para lang masabing nagsulat. Tipong mga karanasang pinagdaan ng pagsubok na hinango tapos biglang banat ng burat. Tangina. Pero suporta kung suporta. Kaya isa ako sa bumili ng album ni Saito para kahit papano siya ay kumita naman din. After event, inuwi ko ng bahay. At ang naisip kong pinakamabisang gawin, sinalang ko sa DVD player with matching kilig. Pero binenta ko muna sa kapitbahay yung speaker para di ko marinig. Sabay hindi pala nag-play, nung ito ay aking tanawin, biglang sayang. Kasi buong istorya ng buhay ni Saito nasa album pa man din. Sinubukan ko ng paulit-ulit at kahit anong aking gawin, ultimo DVD player, Saito, hindi ka na kayang tanggapin. Bars. Pero suporta kung suporta. Kaya ang aking computer nakaalalay. Type ng YouTube, tas uprising, ayun. Wala pala kaming internet sa bahay. Pero suporta kung suporta. Kahit saan angulo nyo tignan. At least binilan kita ng album kahit di ko pinakinggan. Kasi ba't kagaganting patay? Ano ba ang iyong gusto? Niwala kang nagawang tama dito sa ibabaw ng mundo. Huwag mong isiping totoo. Sa ilusyon ko mawala. Dahil sa oras na kunin ka na, Zaito, wala ka nang magagawa. Round 2 ni Tyke, hindi ganun ka... Para sa akin, mas malakas yung round 1 niya. Mas nagustuhan ko yung round 1 niya. Pakinggan natin round 2 ni Kuya Zaito. Ang yabang nagago, putang ina, may DVD raw sila. May DVD ako. Ulul, bihes-hes gamit nyo. BSS.
maghehes-hes. Putang ina mo, hindi ka bumili ng album ko. Binigyan ka lang ni Arik kahit itanong mo. Tsaka hindi ko kailangan ng tagapakinig na tulad mo. Ang nakikinig lang sa kanta ko yung matatalas ang pag-uunawa at matatalinong tao. Hindi ka... Tangina mo. Bihira mag-rebat si Kuya Zait ng mga ganun kaseryoso. Kabilang sa mga dapat paratangan na pukin ang inakakalito yung pagmumukha mo. Alam mo, mukha ka mabait na hindi gagawa ng matino. Para kang adik na nagbago pero yung mukha palumpalo. Tangina mo tayo gago, wala ka ditong mauuto. Yung kaalaman mo parang buhok ko, hindi nalalago. Yung kaalaman mo parang buhok ko, hindi nalalago. Maraming kwento ang buhay mong puno ng kababalaghan. Lolo mo nagtitikol, nahulog sa hagdan. Sobrang lapad ng mukha ng... Out of nowhere talaga yun. Maraming kababalaghan. Lolo mo nagtitikol, nahulog sa hagdan, no? Nanay mo, ginawang hulmahan ng sagwan. Kabilugan ng buwan, kuya mo, nakita ko tumatay sa daan. Sila rin ang nagpauso ng 2019 paluan palayok. Nung nakaraang piyesta, nanay tsaka tatay nito nagpaluan ng palayok. Ano, Tyke? Sawa ka na ba sa mga kakornihan na to? O sige, para mas maganda, magkukwento na lang ako. Ano gusto nyo? Seryoso? Nakakatawa? Nakakaiyak o nakakatakot? Hindi, mas maganda pag samasamahin ko na lang para nakakatanga. Eto, seryoso, alam mo, Tyke, wala nang pag-asa ang karir mo sa rap. Maghanap buhay ka ng iba, baka sakaling matikman mo yung buhay na masarap. Ang masakit, baka manahin ng mga magiging anak mo yung karir mong masalimuot. Kasi ang tanda mo na, pero wala ka pa rin naaabot. Yun ang nakakatakot. Hindi nga, seryoso. Ilang taong ka na? Putak, kanta ka ng kanta kahit mukha kang tanga. Rap ka ng rap kahit hindi ka nagkakapera. Yun ang nakakatawa. Ang matindi. Ang matindi, tatanda ka na lang ng walang narating sa buhay mo na puro palpak. At huli na para maisip mo na mali pala ang napiling karerang tinahak. Yun ang nakakaiyak. Ito ay simpleng kwento ng aking kabataan. Tayo yung mga Pinoy, sound trip ko mga kababayan. Binibirotya ang datingan ng babaeng sa akin ay umakit. Pero mahirap maging pogi kaya humanap ka ng pangit. Padalaw Miss Pakipot kay Miss Tindera bumigay. Pero bad trip si Luningning, isa palang nanay. Kasama ko si Mary Jane, 530 Santa Rosa. Utang ina mukha nito, di ba? Sunugin sa apoy ang mga nagtutulak. Niknak pati wag baka mawakwak. Pingsasagi ang death threat na aalala si inay kasi ang daming pasosyal na ilibing na ng buhay. Kasama ko si Mary Jane, 530 Santa Rosa, Andrew E. at Francis M. ang gumawa ng saranggola. Ilan lang yan sa pangyayari sa loob ng 24 oras. Mabangis, tuwad at lalagyan ka ng langis. Hindi pa tapos, pagpapawisan ka pa ngayon. Ano yung mga pinagsasasabi mo, nagsasabokod, tanga, noon yun. Ang pagbabago sa buhay ng tao ay mong hahatulan. Hindi ka pa pinapanganak, puta, matagal ka nang pinaglalamayan. Yung itsura ng estado ng pinanggalingan mong buhay, Tyke, malayo sa mga nilalakbay kong tunay na buhay. Isa kang batang nangangarap, maabot ang mga pangarap. Pero putang ina mukha mo, kahit yung pangarap, ayaw sa'yo. Kulais, ano pagmamalaki mo? Ha? Yung pagmumukha mo o yung mga butas sa mukha mo? Pwede kang pumunta ng bingguhan. Pwede yung panantos pag naubusan ng mga bato. Ay, hindi pa tayo tapos, nagmamantika ka na. Di ba sabi ko sa'yo, labanan mo ako ng freestyle kahit magmukha kang tanga? Asa ng tibay mo, isa kang dating tunggalo, lumaban sa mga pa-contest, mukha lang tunggago. Ulul, kung inabot ka ng mga kasagsagan ko sa freestyle noon, baka malamang nagtitinda ka ngayon ng chicharon. Oh, damn! Tangina mo! Angas nun. Galing. Baka ngayon nagtitinda ka ng chicharon. Sabi ko na, si Tyke kasi talagang, si Tyke, Dunggalo si Tyke dati at magaling talaga mag-freestyle si Tyke. Kaya hinahamon siya ni Zaito ng freestyle kasi alam din ni Zaito yung kung gaano katibay si Tyke sa freestyle. Round 2, bigay ko yung kay Zait. Round 1, hindi ko pa pinagdesisyonan. Round 2, bigay ko kay Zait.
Round 3 na pahinga natin. Yo, yo, yo! Ganto daw yung itsura ng mga walang nararating sa buhay. Ayan ang sabi ni Kap. Saito ka na eh, ikaw yung mukhang taghirap. Tapos, adik kung ano-anong pinagsasasabi. Nagbago na daw siya eh, umiscore ka nga kay Husky kagabi. Tanginan to. Freestyle, kasagsagan, baka nakakalimot ka gago. Sight, isa ako sa first runner-up ng freestyle way back 2007 sa Dunggalo. Tanong nyo kay Flick G at Delo. Sa Rabi, sa Agenda at kahit kanino. Pasensya na kung nabanggit ko. Kasi kung ano nung pinagmamalaki neto. Reference ng mga kalumaan, oo okay yan, ganda pakinggan. Pero wala namang katuturan at hindi naman tatama din sa akin yan. Game? Mukha tong blakok na netoy. Tapos yung tukata bingi. Ganto yung tsura ng kalapate pag di na kayang umuwi. Ganto yung tsura ng kalapate pag di na kayang umuwi. Ayoko na. Lumilipad. Saan ba ako talaga? Saan ba ako dito? Hindi na makababa, no? Galing nun, Tyke. Galing nun. Bobong-bobo yung dating. Nakakasira ka na ng puri, tanga. Minsan ka na nga lang pakawalan ni Enigma, nahuli ka pa. Si Saito tas Kalapate, huwag niyong isiping basta setup lang to. Kasi saktong nahuli din si Gago nung inalog yung latang may bato. Tang-ina, kawawa yung lata. Kitang-kita sa video. Nagmukha tuloy pang adik pati yung lata ng nido. Nagagamit pa na info. Nakakaawa na sobra. Nang dahil sa iyo, Saito, lumakas yung kita ng Bona. Nasira yung nido dahil sa'yo, Zite. Lumakas yung kita ng Bona. Galing nun. At ang itim mo pala. Ngayon lang kasi kita nakita ng malapitan, bro. Mukhang hindi ka natatabla ng Kojik. Dapat boys na gamitin mo. Maitim tas naglalangis. Aba, ibang klaseng kinis yan. Ganyan ang kulay ng motor pag napunasan ng BS1. At mukhang naniniwala na akong bulok ang sistema ng Pinas na may di mawaring batas. Kasi DILG, akala ko po ba implemented na yung clearing operation, eh ba't yung hippie ni Saito palaging labas? Dapat patas lang po. Wag naman po tayong ganyan. Buong pagkatao, pakilinis kasi ang pangit tignan. At alam niyo bang may takot to sa ligo? At yan ang kanyang pobyang di malimot. Partito ng nakaraan ni Saito na masalimuot. Kaya kung ba't sa salitang kuskus, kaskas, ay tuluyan siyang tumalikod kasi nung sinubukan niya raw yan dati, nilibad pati panghilod. Ano? Sinadya kong maging mababaw, aking sulat at lapat, tinalikuran na maging malawak kahit alam kong ganun lang dapat. Kasi karamihan sa inyo, sa pangpang lang mas pinipiling makatapak at di naaabot ang lalim kapag tinignan nyo lang ang dagat. May punto mang insulto, paggalit o paluko. Paano nasabing personal ang pagsambet at pagbuo? Sa battle umiikot at di sa totoong mundo, kaya hindi ko nakasalanan pag masakit ang totoo. Komedyante na makata, galing laglag baon. Veteranong naturingan, laking dagdag banon. Panis man ang ihain, maling lapag man yon sa aking gutom ay wala rin kahit pagbaglamon. Galing nung punto ni Tyke dito. Binabawan niya raw kasi yun lang naman ang kaya nung parang yun lang ang kaya ng iba at gusto ng iba. Sa pangpang lang gustong tumapak at hindi nasusukat ang lalim kung titignan lang ang dagat. Galing nun. Ito yung sunod na malakas niyang round. Round 1, malakas yun. Round 2, hindi ganun kalakas. Itong round 3, malakas to. Pahinga natin round 3 na Zite. Mukha raw akong kalapating netoy. Ikaw mukha kang manok na sinibalang. Yung parang tinamaan agad ng tare, tapos papapangiwi na lang yung magulang. Alam mo, Tyke, pukin ang ina mo. Akala mo machuchok ako, pero iisipin ko. Teka, sandali. May baon ako sa'yo. Titignan ko lang yung paalala ko pa to. Nangopya na. Ay, nangodi ko na. Nangodi ko na. Kaya Zite. Hindi ito bandaraya. Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Tangina mo!
Isang malinaw na paliwanag sa iyong malabong pananaw. Mga pangungutya mo sa akin, sa kabaliktarang ikaw. Ang bulong sa panaginip ay malakas mong sinigaw. Tangin mo, mukha ka talagang kalapating hilaw. Gayahin niyo ako. Kalam eko. Takasan niyo, kalam eko. Kalam osus. Sa kapangyarihan ng 7 burnek at ligaw na malunggay. Lumayas ka, masamang espiritu sa katawan ng impaktong patay. Lumayas ka. Sumasabi, taka lang. Sumasabi! Utarik, tulungan mo ako. Hindi! Hindi! Nasabihin ako nga. May mensahe daw, ano? Sabihin mo na. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Say, poke, pek. Lang ka magaling. Gago. Buksan mo ang talas ng isipan mo sa malabong pananaw. Hindi Biglang babalat na lang matalinaga, buksan mo ang isip mo. Gagong puta. mo man magugustuhan, mananatili kang hilaw. Tandaan, hindi lahat ng tagumpay sa taas mo makikita. May mga bagay tayo minsan na payuko mong makukuha. Hindi naman nakikita ang tao sa bihis sa panlabas na anyo lang. Tignan mo to, puta, mukhang tigang na tikbalang. Anong gusto mong ipakita? Mas mahusay ka sa akin? Putang ina mo, ang sarap mong tsinilasin. Yung kapal na mukha mo, bawas-bawasan mo rin. Paminsan-minsan, pag gusto mo na away, tangina mo, punta ka sa amin. Tay, baka namimiss mo na yung bugbog ko. Gusto mo ganyan palang untog ko ulo mo. Champion daw sa Donggalo. Sino kalaban mo? Si Delo. Mahilig ka rin pala mag-joke, no? Magaling ka magpatawa. Tangina mo, dapat nagkomedyante ka na lang, tanga. Hindi ka bagay maging rapper. Mukha kang snatcher. Mukha kang boss ng mga busabos na nagtitinda ng rugby at pulbos. Pinagpapawisan ka na, tay. Parang iiyak ka na naman. Asan yung nanay na ito? Pakiuwi na nga yan. Sasabayan mo pa ako ng hit-hit ng sigarilyo. Tangina mo, freestyler to. Gusto mo palunok ko sa'yo yung upos saka yung bulbul ko? Eto, sa hinaba-haba ng kwento at ang dami ng narating, lahat natutuwa at yung iba nauurat, para ang dulo ang ending lalabas pa rin burat. Mukha ka talagang burat. Tay, maraming salamat sa lahat. Round 1, tabla. Round 2 kay Kuya Zait. Round 3, Tyke. Paano to? Pero para sa akin, bibigay ko to kay Tyke, tong battle na to. Dahil well-rounded siya rito. Sinabayan niya ng joke si Kuya Zaito. At may mga bounding siya magagandang personal. At yung, ayun nga, yung sinabi niya, yung binaba niya yung level ng sulat niya para daw sa iba. Tyke to para sa akin. Pero pakinggan natin kung ano naging lang judges. Well, na pala itong 6, Tyke versus Zaito. Maging-ayos pang beses para sa kanila pareho. At saka nangodi ko si Kuya Zait. Malaking, malaking X yun pag ganun. At ang boto ng hurado, 4-1, magingay para kay Zaito. Si Kuya Zait. Pero kasi nangodi ko si Kuya Zait dito eh. Ano yun? Doon pa lang, malaking na yun. Malaking bawas puntos na yun. Dahil hindi mo pwedeng gawin yun sa gitna ng battle. Round niya pa. Sa mismong round niya pa. Pero pakinggan natin kung ano naging ng judges. Yun, isa ako sa bumoto kay Zaito. Para sa akin, yung round 1 ni Tyke, sobrang lakas nun, sobrang preparado na sa round 1.
Pero nung round 2 sa round 3, parang medyo nahabaan ako ng set. Tapos si Saito naman, medyo nawawala siya pero nababawi niya kalagitnaan ng ganun. Tsaka mas na-entertain talaga ako sa ginawa ni Saito. So yun, 2-1 Saito. Yo. Ano daw? Hindi ko masyado na-gets yung Ryodama. Nababawi niya kalagitnaan ng ganun. Tsaka mas na-entertain talaga ako sa ginawa ni Saito. So yun, 2-1 Saito. 2-1, Zaito. Eh, sabi niya yung round 1 niya kay Tyke, sobrang lakas daw nun. Ay, pang natin. Yo, Topper. Ako lang yung nag-iisang bumoto kay Tyke. Mabilis na lang. Mas natripan ko talaga si Tyke. Kumpara sa dami yung angulo, dami yung suntok na ginawa. Pero utang ina solid pa rin si Saito kasi sobrang nakakatawa. Sobrang na-enjoy ng mga tao at panalo tayong lahat. Yan, ang binoto ko si Saito. Bali, halos pantay lang sila ng loss. Parang, nangyari, yung freestyle ni Saito solid talaga na. Yung round 3, binigay ko yun ng tabla. Pero yung unang dalawang round ni Saito, nung sulat siya, sinaluan niya ng freestyle na palas. Bali, 1-2, binigay ko kay Saito. Yung third round, tabla. Saito. Round 1, binigay ko kay Saito. Kasi parehas na lang pulido, parehas malinis yung performance nila. Lamang lang punto pareho, mas lamang lang si Saito para sa akin sa crowd control. Round 2, parehas silang nagsenaryo, may mga ginawa silang kwento. Pero may kita nyo naman, mas nadala ni Saito yung kanya, mas crowd control andun pa rin, mas nadala yung tao. Round 3, binigay ko kay Tyke. Kasi bumunog si Saito ng cellphone niya para maalala yung iba niyang lines. Although malakas yung mga bandang dulo niya at laylay si Tyke doon, binigay ko pa rin kay Tyke. Kasi disadvantage yun yung pagbunog ng cellphone niya. 2-1 kay Yo, Poison Turkey. Binoto ko si Saito pero binawasan namin yung round 3 kasi tumingin siya pero hindi naman ganun lala yung nakuha nung pagtingin niya kasi may freestyle din sa round 3. Round 1, round 2, medyo nakuha ni Saito kasi sinasabayan siya ni Tyke na jokes pero hindi niya kaya yung jokes ni Saito. Pero solid yung mga bitawan ni Tyke. Kung hindi siguro si Saito yung palagi na siguro sa kanya. Pero auto ko Saito. Yun, pero para sa akin, yun nga, Tyke yun, dahil yung paghugot mo ng cellphone mortal sin, kumbaga. Pero yun, enjoy pa rin yung battle na yun, enjoy yun. Dito na lang, mga pare ko, peace out.